Yo, Kulto Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo, nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas. Kwento ko lang sa inyo, no? Kagabi, pare, nag-online inuman kami ni Katana, pang PNP dapat. Putangin ng kalaos yan. Corrupt yung file, yo. So, pangalawang beses na yan. Una namin, panay brownout sa kanila ba? Internet, mahina. So, hindi kami nakapag-usap na maayos. Ito, solid. Ang tagal namin nag-usap. Ang dami namin pinag-usapang solid. Putang ina. May problema yung file. So, parang hindi pa tinatadhana na makapag-upload kami ng maayos talaga na kwentuhan. No? Sayang, hindi nyo mapapakinggan yung mga pinag-usapan namin na solid. Pero masaya pa rin ako na nabigyan ako ng oras ni Katana. At humihingi ako ng pasensya sa kanya kung di namin ma-upload yun na pag-usapan namin. Pero regardless, mas maganda yung usapan, solid yun. At wala, puta, binigyan niya ako oras. Thank you doon, Katana. At congrats sa'yo, well-deserved na pagiging champion sa Isabuhay 2025. Nag-usap din kami na patutugtugin ko yung kanta niya sa sinimulan kong online radio. So sa lahat sa inyo na nanonood dito ngayon, meron ako sinimulan, Batas FM. Spatan nyo pare, halo-halong music, puro mga sa tropa, puro lokal. Siguro maglalagay ako ng di lokal, basta tropa ko pa rin, nasa ibang bansa, di ba? Kumbaga ko ano mang ganon. Yeah, yun lang. So, eto na. Kanina naghahanap ako na dahil hindi ko na ano yung kay Katana. Hindi namin na document na maayos. So naisip ko, okay, sige, magre-review na lang ako ng battle ngayon. Dahil syempre, kapag PNP, kailangan ko i-schedule yung kausap. So, naisip ko, okay, mag-review na lang ako ng battle muna para meron akong pampalit. Miss ko na mapanood si Rafian. Tumingin ako ng battles niya. Eto, hindi ko pa napapanood to. Prince Rhyme versus Rafian. Napansin ko rin si Prince Rhyme may bagong channel. Nagre-review siya ng battle. Silipin nyo rin. Si Rafian nagre-review rin ng battles. Spatan nyo rin. Kumbaga, isa rin sa magandang kanya ako nag-radio, online radio para hindi rin, para mabawasan din yung battles na upload, yung reviews ko na upload kasi ang dami namang gumagawa sa amin eh. So, para din hindi maubos oras niyo masyado, di ba? Kumbaga parang okay, magbabawas ako. Dati twice a week nagre-review ang battles. Ngayon gagawin ko isa na lang din talaga. So, maliban dito kung hindi ako makahanap kung hindi kami matuloy ng mga ilang kong kausap sa PNP para sa upload na pamalit kay Katana, review ang ipapalit ko muna. Pero kung ano pa man, basta spatan nyo na lang yung channel. Hindi naman ako gagawa ng content na hindi ko gusto eh. So, yeah, salamat. Game na. Tangina. Let's go. Ang ganda rin ng feedback na nakuha ako sa
sa Batas FM yo. Ang daming nag-enjoy. At gagawin ko talaga siya na mas regular. Gagawin ko siya na regular. So, yeah. Patutugtugin natin lahat ng tropa. Letting all y'all clowns know what time it is, and it goes like this. Shout out DJ Amp. Sarap talaga ng beats mo, yo. Solid talaga yung si Rapian. Nung binigay nga siya sa akin, talagang ano rin parang nahirapan din ako na sulatan talaga siya. Technical siya tapos minsan nagjo-joke din siya pero pasok naman pero hindi siya ganun kaganda. Pero solid si Rapian, lalo na yung mga linya niyang seryoso, talagang pangpokpokan talaga to si Rapian. Ang ina, sobrang sarap kasi bata pa lang ako, pinapanood ko na yung Flip Top. Tapos last year nanonood lang din ako ng Ahon, pinapanood ko lang yung mga idol ko na bumabattle. Tapos ngayon sobrang laking karangalan tsaka sobrang saya sa pakiramdam kasi nandito na ako, kasali na ako, babattle na din ako. Sa akin naman usual lang pero magkakaiba lang ng ginawa kong atake. Magkakaiba kada round, so yun, sana maging effective. Toronto. Yun, yung Toronto style ko na naman, si ganun Prince pa din yung Rhyme. papakita ko, kung ano lang din yung pinapakita ko kada laban. Sa tingin ko naman, magiging okay yung sulat ko ngayon. Tsaka sana magustuhan ng tao kasi para sa akin okay, sana ganun din yung pagtanggap ng tao sa Sana sulat. maganda yung performance Yun, sila parehas. good luck sa Hindi ko ating dalawa, maalala, tol. hindi ko Alam ko, maalala napanood ko to eh. Hinusayan mo, syempre hindi kita ipapahiya sa baon ko ngayon. So yun, galingan natin palagi. Yun men, galingan lang natin, pakita natin na karapat dapat tayong mapasali dito sa lineup ng Ahon. Kasi madaming MC na hindi nakabattle, di nakakabattle sa Ahon. Kaya pakita lang natin sa mga tao na deserving talaga tayo para dito sa slot sa Ahon na to. Yun lang men, galingan natin. Check it out. 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 Yeah, Fatheads, saka Batas na collab. Spatan nyo. Mga March siguro available na. Round 14, day 2 dito pa rin, TIU Theater. At day 1 pa lang, pangalawang laban pa lang pala ng gabi. Flip Top Bangiyay para sa parating natin laban, oh. Arik, long hair dito. Shoutout sa lahat ng bobo na liga, lahat ng mga bisita natin galing palabas ng Metro Manila, lahat ng MCs na galing palabas ng Luzon. Respeto para sa event inyo. na to. Pakbakan na 2 araw to. Shoutouts nga pala Extreme Gaming at TMT Play. Silipin niyo yan. At sa kanan ko, Cavite represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Prince Rhyme. Ako makumpara dahil iba ko bumangga sa amang dako, mapunta talagang pangdayo bumangga. Ako ang taga-iba ng mga peking matangka. Respeto ko'y di makukuha ng mga besteng talangka. Prince Rhyme para Trigger, shoutout sa mag-ina ko, Aileen Cao, Arinar Contrabando, Hype Beat Kill yun, sa mga tropa sa Don Carlos. Maparod mo to, Prince Rhyme. Pasahan mo ako ng kanta, pare. Sasalang ko doon sa Batas FM, yo. At sa kaliwa naman, Baras Rizal, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Rapian. Lang bulaklak din naman ako na mapapamulat. Kaya tuloy-tuloy lang to sa pag-usad. Para sa kanila'y ganun lang kadali ang umawit. Para sa Ikaw akin rin, at Raf. palaging may Sendan mo mensahe ko, na pare. Nanalo ng koito si Prince Rhyme. Piliin niyo mauna si Rafian. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Impress me, motherfuckers. Ang game! Last year, katulad nyo lang din akong nanonood ng Ahon. Nung sinusubaybayan pa nun yung liga. Ngayon, nandito na, napatunayan na mabisa. Kaso nag-chat siya 25 days before tong battle. Kung di mo bibigyan ng laban, maiintindihan ko yan, Enigma. Kaso nung inaakalang di na makakaahon, tsaka niya pa ako binigyan ng salbabida. Pero Enigma, ba't ganito yung matcha? Parang ang weird naman. Para may market si Rapian, kailangan pang makalaban si Prince Rhyme. Yung ba yung PR stand sa kalaban? Kainis po yun, sir. Kaya naisip kong imukbang na lang tong puro taba, parang mga Chinese na YouTuber. 8 taon ka na daw dito. Pero di kita nire-respeto, walang makitang ebidensyang prinsipe ka tropa. Di kita gagalangin kahit umastang sick, baka trangkaso lang yan, Prince, wala kang corona. Kaya fuck you!
Oh, fuck you! Saluhin mo yan, naka times 2. Sino bang influenza nitong baboy na magiging sick lang pag nakahawa ng swine flu? Kalat ka lang din sa ligang matagal na dapat vacuum, pero dahil mababa TF mo, sinatsaga ka nito. Kahit meron kang hindi konkreto na talent. Saka hindi ka daw mahirap i-market dahil kilala ka na bilang pistolero na low budget. Pero wag mo na to bigyan ng battle. Kasi sabi niya sa Motus, bumabati lang ako sa flip top para may pampalit ng profile pic. Real talk. Itong si Boy Band, demanding naman. Para lang magkasya ka sa camera, kailangan nakaganto pa si Miss Nina, tas naka 0.5 yung settings ng cam. Ang ina, pag nasa ibang liga, kinukupal si Enigma. Pag andito, alila ka, boy biik. Pagkatapos ko sa'yo, di ka na makakapagpalit, mga kamag-anak mo na lang ang may kandila na profile pic. Pero wag mo na bigyan ng battle to Rick. Dahil bukod sa kinukupal ka, tung walang liig ay choker pa. Di ako nagjo-joke, maniwala ka sa akin. Madalas pang makalimot sa round 2 at round 3 pag ang tagal ng battle, nagugutom, nagjo-choke. Sariling salita na kinakain. Parang nagdilang anghel si Raffian dito ah. Kasi hindi ko na nakikita mababattle si Prince Rhyme eh. Ito ba huli niya? Ano bang kala mo sa akin? Porke mukha kang oso, matatakot ako sa height mong panghigante. Ay, nak ng puta. Di mo kakayanin na aking punches, oso. Malapit ka ng mamuro kay Takamura. Basura! Di mo kaya aking intellect. Oh, may no disrespect. Malaki ka lang, pero sa ating dalawa ko ang bigger threat. Sa ang kalaban na wala ang aking eagerness para sa'yo, todo na to. Farm up lang sa akin dahil unang ahon ko mas maiging maisip. Na testing the waters lang to sa aking unang ahon. I'm just getting my feet wet. Naguunat lang ng buto dahil ilang buwan ding walang battle. Nagpapagpag lang ng kalawang tas binigay niya 3GS pa, brother. Kung sa bagay, pagpaglaman ay kinakain ng squatter. Sa'yo di man lang ako na-hassle. Pero dahil may laban sa ahon, na-appreciate ko at pakiramdam ko, karir ko nag-elevate na, Brad. Biruin mo, pang-4 na laban ko pa lang dito, binigay sa akin, heavyweight agad. Dito ikaw ang pinakabundat. Literal na heavyweight champ. Tapos tinapat sa bago, sa akin na wangbu, mapapahiya tong heavyweight champ sa bagong pasok sa kanyang sport. Ako'y mala, Francis Ngannou, di mo ko kaya sa laro. Kampante to sa game rhyme. Lalo't dala mo'y puro basurang linya, halata sa malaki mong waistline, gaya ng mga tinalo ko. Ngayong oras mo na, mapupunta ka na sa box. Dang time, Rick! I just came by para sabihin na nung nabasa ko yung chat mo na siya kalaban. I looked at it with a confused face. Kasi alam kong matatalo at papayat sa akin tong matababa, he not gonna lose weight. Ngayong Pasko, I didn't ask for something huge, I asked for some huge names. I don't give a fuck about what you saying. Hihingalin tong mataba sa paghabol sa karir kong malayo saying. Kaya takbo nang pumayat ka sa akin at matuto. Kung ito'y David versus Goliath, pinapahabol kita sa akin dahil aking goal ay atakihin ka sa puso. Ngayong kalaban mo ay tuso. Round mo na, Prince. Gulay atakihin sa puso. Iisipan ko kung dapat kong puntasan yun o hindi. Hindi na. Bro, I'll be quiet. Pero may round 2 at round 3 pa, baboy, please. Don't diet, bitch! Mag-fake. Show ka na, gago. Ngayon ko nga lang napanood to, no? I-compare mo yung level ni Raffian ngayon tsaka to. Kita mo rin na ang laki na nung naging evolution, no? Iba rin ang nagagawang pagpapatalas ng flip top dahil kumbaga best of the best eh. Galing siya sa Floodway. Siya na yung isa sa top dogs doon, kundi man pinaka-top, no? Hindi ko masyado alam. Wala naman ako masyado napanood sa Floodway pa eh. Pero, di ba? Tapos pagdating diyan, kumbaga yan, nakakaisang taon na siya sa flip top. Syempre, pakiramdam niya niyan, parang tangina. Mas magaling na ako ngayon dahil una-una na sa flip top, pangalawa naka-isang taon ka na sa flip top, so nag-evolve ka na, 'di ba?
Pero yung pakiramdam na yan, isipin mo ngayong 2020, itong 2025, sabihin mo na dahil wala pang battles ng 2026. Yeah. Ang laki na ng tinalon. Wala lang, evolution. Yun yung akin kumbaga, ano rin talaga paangat ng paangat, no? Parang yun yung nararapat tingin ko. Okay, tapos na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points kay Raffian. Chinese na YouTuber, kakainin puro taba. Pistolero na low budget. Sariling salita na kinakain. Tas yung bigger threat, just getting my feet wet. Pagpag. Tas yung heavyweight agad. Waistline. Usain. Tsaka yung don't diet. Yun yung mga pinuntusan ko. Intense. Iba rin yung gutom talaga at yung angst ng youth. Alam mo yun? Yung drive. Overdriven talaga. Kapag mas bata, alam mo yun, gigil talaga So, yeah, 10 points. Round 1 ni Prince Rhyme. Tingnan natin. Yo! Ang lakas naman ni Raffian, no? Huli kong kalaban, Poison 13. Talagang pukpukan at nasaksihan nyo yun sa lente. Tapos ngayon, Raffian na lang, tanging nasabi ko na lang, game, leche. Pero saktong Biyernes din ngayon, kaya't mauubusan ka ng swerte. Pagkat kaharap mo na yung Jason na nanggaling dun sa 13, kaya flip top. Game! Idol nyo to? Total, sabi niya mga eksperto kayo, kaya sige, suriin natin. Sabi niya kay Harlem, pag pinasikatan ko tong isda, you'll see him dying. Pinasikatan, dying. Pinaarawan, daing. Kakabenta mo na yan ng danggit. So pag hindi naubos yung paninda mo, paano ka magmura? Kadenggit. Idol nyo pa rin. Sabi niya kay Class G, papatayin ko tong bading, anong feeling nyo sa homo? Safe yan? Homo safe yan? Putang ina mo daw, sabi ni Darwin. Sarap mong bigyan ng pectus. Ikaw, tinitigasan sa bading, so homo erectus, ganon. Last year ka bang ganyan? Wala ka bang resolution, ha? From homo sapien to homo sapien. Grabe yung evolution ba? Talagang ginamit yung taong tabon. Kayo naman nagpaloko. Kaso anong gagawin ng tabon kung ilalandslide kita sa boto? Kaya Arik, habang round 1 pa lang, you better save him. Alam mo naman na yung performance ko ay pataas ang gradient. Tapos itatapat lang ako sa rapper na hindi nag-e-evolve na parang homo safe yan. Idol nyo pa rin? Iisa lang yung angle kada battle. Kay Zaki, Adik, kay Class G, Class. Pero nung laban mo kay Harlem, doon ko napagtanto na yung mga judges kinukonsinti ka. Puro isda lang yung ginamit na punchline. Tila mali yata ng pagkukundina. Sabi ni Abra, ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, malinis at maayos naman ang pagkakalatag niya ng isda. Pero after event, silang dalawa ni Abra sa Sogo gumawa ng mahika o mahika. Abra, malinis, maayos, Sogo, so clean, so good. Putang ina mo, pagod na akong mag-explain sa wak. Biruin nyo na i-brought up ko pa yung naganap na sword fight. Sa talim ko lang din pala to babagsak. Pero idol nyo pa rin. Okay, sige. Versus Class G. In-stretch na yung class from 1 to 3. Sobrang bobo mo dun. Hindi na class tawag dun, puta. Auditorium na yun. Idol nyo pa rin. Versus Zaki. Puro adik at shabu. From 1 to 3, talagang hinamak mo siya. Adik na nga yung tao, puta. Binatak mo pa. Idol nyo pa rin? Okay, versus Charisma. Bawat punches ko, mala foreman. Foreman? Putang ina, Rick, ano ba itong mga tinatapat mo sa akin? Puro siratok-tok. Ang lupit ng foreman sa inyo, no? Nanununtok. Foremanin ko to, pare.
Pero sige, patulan ko ha. Patulan ko para di naman masayang kanyang asta. Paano tatagos yung suntok ng foreman kung yung binubuhusan mo ngayon matigas na? Kaya kung feeling mo mananalo ka, boy, you must be dreaming. Kung si Zaki slant yung rhymes, itong si Rafian slant yung meaning. Pero congrats, nasa flip top ka na. Malayo-layo na rin ang nararating ng pagmamahal mo sa sining. Pero kung may mangyaring masama sa'yo, sisihin mo to. Anigma, tinupad mo nga yung panaginip, kaso nga lang, mali ka ng ginising. Bigyan ko si Prince Rhyme ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points, no? Galing sa 13, ang ganda nun. Tapos yung gradient, auditorium na yon. Ayan. Parang ano siya eh. Wala, basta effective yung ganon. Yung ganong klaseng, hindi ko alam kung anong, siyempre parang mix siya ng sarcasm and exaggeration. Yeah. Basta effective yung ganon at sa iba't ibang klaseng pagkakagamit ng ganong wit, laging nag-work, di ba? Binatak mo pa. Tapos yung kung si Zaki slant yung rhyme, ikaw slant yung meaning. Tsaka yung mali ka ng ginising. So solid, malinis na performance. Pero material wise, siguro mas maganda yung yung aesthetic, di ba? Yun yung pinaka-term na pwede kong yung kumbaga pakinggan, ganda ng cadence, ganun. Pero si Rafian parang alam mo yung siguro kagaya ng mas old school ko na mas stretched yung isang line, hindi yung kumbaga isa sa laging adjustment ko yun nung nag-isa buhay na ako para okay, pam, gagawin ko ng parang 4/4 no. So yung kay Rafian mas malawak pa sa 4/4. Yung kay Prince Rhyme mas rap talaga no. Pero content wise kumbaga sa strong points yun siya 10-6. Pero props kay Prince Rhyme, yun nga yung form, yung delivery, yung rap, di ba? Solid yun. Kumbaga mas rapper ka kasa kay Rafian. Yun. Na in a way parang pwedeng nakuha rin ni Prince Rhyme yung round dahil ganun. Kasi rap battle, di ba? Pero yun. Ayon sa sistemang nasimulan ko, ganun ang nangyayari. Pero hindi ako nagugulat sa mga magsasabing kay Prince Rhyme yung round na yun. Yun. So, mas na lang kung ano yung siguro mas habol mo, mas preference mo, di ba? Yun. Para napatutunayan nila yung lakas nila sa pagdala ng sarili nilang style. Yun. Ganun eh. Kumbaga parang eto ko. Pinakita mo lang talaga. Hindi sila nag-adapta na style. Ganun. Gandang showcase siya. So, yun. 10-6 ayon sa aking scorecard. Nakuha ni Rafian. Tingnan natin ang round 2. Laban niya sa Ahon last year, Royal Rumble. Napaka-banu mo dun at lane. Kala ko tagagapo na tong si Jay. Royal Rumble, 5 katao lang. Nung kasali ka, kala ko 8 kayo sa stage. Nung sabi niya dun, kita-kit sa isa buhay. Yun ay kung aabot kayo ng finals. Wow naman, Brad. Nung nakalaban si Poison sa gubat para sa isa buhay, ayun, round 1, laglag. Sa gubat, di bumenta. Pinagtripan at pinagtawanan ng mga Bisaya, kaya nag-inom na lang si Pepa at nagmaoy ka, bro. Paano pag nasa Maynila daw, tawag lang sa kanya baboy. Pagdating sa gubat, baboy damo. Kaya yung Prince Rhyme ng Pasay City, di bagay dyan. Sobrang taba mo, hindi ka na pang Pasay City. Obesity na yan, paano? Pag nasa Pasay City
City. Food, sobrang bagal mong umorder, Prince. Naisip niya yung pangalan niyang Prince Rhyme habang kumakain ng 2 Burger King. Lahat ng pagkain sa menu, kaya mong orderin. Walang Kaya niya kailangan islant yun, no? Burger King orderin. nagpo-post sa kanya na, I saw this guy na kumakain mag-isa. Kung may problema siya, gusto kong alamin. Dahil sa sobrang dami ng pagkain sa yung table, akala nila may 3 ka bang kasamang padating. Textbook, fat jokes eh. Anong pakiramdam na nakaban ka na sa Vikings? Parang naalala ko yung isang episode talaga ng Simpsons yun. Yung parang nagkaroon ng kaso si Homer dahil all you can eat daw. Tapos hindi siya tumigil kumain hanggang hindi makapagsara yung restaurant. Tapos yun yung naging kaso, no? Parang... Ang ina. Nakaban ka na sa Vikings. Di mo kaya na mag-hiking. Hinihingal pag Hinihingal pag kumain. sa 3rd floor. Kung si Crazy Mix, isang kutsara sa guwan. Isang kutsara nito surfboard. Pero tama na fat jokes. Alam ko makarinig ng bars ang layunin nila. O tama na fat jokes, bababuyin kita. Ba't wala kang leeg? Nakakainis. Total, di natin makita leeg niya. Panoorin nyo na lang latest music video ko. Ang title nun, Next. Wala nang leeg, kapal pa ng mukhang mag-choke niyan. Yusi mo diet mo, malapit ka na mag-33. Kahit si Undertaker, di ka kayang i-choke slam. Dapat sa hayop na to, i-pedigree, oh. Gagalaw pa yung leeg. Magpe-pretend pa to. Nagkalaban mo, magsando ka na lang kahit normal na t-shirt, mukhang turtleneck sa'yo, pasensya. Pasensya kung puro fat jokes. Di ko siya magpapaguran. At kung di nyo makita yung ruffian na cutthroat, yun ay dahil di ko makita kanyang lalamunan. Usapan na lang natin pagiging call center agent neto. Pati trabaho, alanganin. Ganito yung mga katrabaho sa call center na kahit naka-aircon buong prod, ang aasim. Nung nakalaban si Vitrum, ang lalarin. Nung kalaban niya rallyista, pero parang siya yung member ng Anak Pawis. Puso na AI. Si Prince Rhyme nakikisabay, ibang klase to. E bobo ka naman, di ka pwedeng robot sa Japan kahit ang asim mo. Yung sakit mong asim, malubhana. Siya yung kakampi ni Kyle Irving, Luka Doncic, Nestor Asaitono, siya si Asim Taulaba. Wala akong dalang gun bars, mga bala. Sinasabihan niyang tulok. Tsaka ang baho mo, lugi ako pag sa'yo na ipagpalitan ng putok. Tapos, ang lakas daw humilik. Parang naghihingalo daw tong si Biek. Dapat kinukulong ka sa CR Bugok. Pag hihilik lang, para malalagot ang pananghininga, kailangan may magsi-CPR pag CPR tulog. Tapos nasakop, 2 kama ni Prince Rhyme, men. Prince Rhyme, di ka kakasa sa king size bed, kaya... Lahat ng sinabi ko sa'yo ngayong round 2 ay bunga ng sariling kapabayaan na keso malakas na daw siya at di na kailangang i-buff at kung ano-anong dahilan. Mukhang yung buhay na unhealthy habang buhay ng gustong pangatawanan. Tapos nagtataka kung bakit ka tinatawanan. Meron kang katawa-tawan na katawan. Kung ayaw mo mapagtripan, gagi, change your view. Pero body, kasalanan mo kung bakit nilalait ang yung body, shame on you. Di lang panlalait at pang-roast ang ginagawa ko sa lechon. Mula sa guro, gusto ko may matutunan kang leksyon. Nais kitang maging wiser. Pero Rick, kung tumaoy na baboy, di re-respeto sa guro, baka may gwardya ka na ang pangalan ay Tiger. Sige, Ribat! Patunayan mo mahusay ka mag-freestyle, bro.
iribat mo lahat ng fat jokes, patunayan mo mahusay ka mag-freestyle. Pero wak yung lifestyle mo, bitch! Went for the, jugular kaso hindi kita, Hindi, sinakyan ko lang. Kumbaga parang putang ina. Jokes pero binigyan niya talaga ng masasakit na kataga. Si Prince Rhyme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yung 8 kayo sa stage, pinuntusan ko. Yung obesity. Orderin. Burger King. Taina. May 3 kasama na parating, parang ganyan nata sinabi niya. Tapos yung dapat i-pedigree, hindi ma-chokeslam, dapat i-pedigree. Turtleneck sa'yo, yung shirt, nagmumukhang turtleneck. Tapos lalamunan, ano ba yung, niya nun? Nakalimutan ko pa paano yung ginamit, pero solid. So, lalamunan. Tapos yung asim taulaba, palitan ng putok, CPR tulog, king size bed. Katawa-tawa na katawan. Saka wak yung lifestyle mo. Naisip niyang tahiin ng ganun no? Kulit din So 13, second round ni Rafian. Tingnan natin ang round 2 ni Prince Rhyme. Wow, puro taba. Putang ina mo, parang gusto kong hikain. Lahit ka ng lahit ng mataba sa akin, puking ina mo, dati mataba ka rin, gago ka. Ito. Siya nga pala si Rafian. Real name niya, Ralph Ian. Na pinadala ng baras. Pinadala? Lalamove ka? Pero siya daw ay laki sa streets. Pinagyayabang nito ni RK. Last month lang, galing akong baras, di ba? Yung lugar nyo doon, puro highway. Alam mo, unang kita ko sa inyo nung 2 tropa mong mataba rin. Mga mukha kayong pro player ng Roblox na naka-open mic. Bro, come over here. I'm gonna smash this brick, bitch. Talagang nag-i-invite pa ng friends, nakakagigil. Roblox yung nilalaro nyo, ha? Ba't doon kayo nabuo ng circle? Tanginan to, laki sa streets, eto. Tas asa sa tito. Oo, yung mga tito niya na para sa Yossi at RC ay kayang pumatay. Hindi ba sila masyadong advanced? Kasi yung tito ko, kaya kang paiyakin kahit hawakan ka lang sa hands. Pero maiba. Shoutout sa'yo, Tito Dar. Pero maiba. Lahat ng battle mo sa sunugan, pinanood ko. At ang tanging masasabi ko lang, putang ina mo. 15 minutes per round. Talagang ang hirap mong kalaban. Sa mga gawain ko sa bahay, hindi kita maisingit. Ngayon, alam ko na, Rick, kung bakit di mo to pinag 1 minutes. Kaya check nyo yung tryout video na ito, yung caption. Samahan nyo akong humiling sa universe para makapasok ng flip top. Woo! Another motherfucking weird. Universe? So si Goku ka? May kilala akong ganyang MC, let me recall. Isa na namang rapper ang gustong magkaroon ng energy ball. Tanginan to. Pero totally kaway taga Rizal, Cara Cruz. Yan ang gagamitin kong konsepto sa pagpatay dito kay Rafian at sa dalawa niyang homeboy. Wala akong pake kahit madawit sila. Cause when I flip 3 heads, makikita mo na lang na yung panalo, kinakamig ko na, kaya pari ano na. Ikay diamante daw ng underground, pero ngayong kaharap mo na ako, ikay malilintikan. Oo, itong diamond on the rough may paglalagyan, ngayong sa hitman ka pinatitiktikan, kaya malas mo man. Pagkat ako'y hitman na naka-auto, when I got my wheels on ng sabakating lote na lang tumatapon. Sakto din namang humarang ka sa akin at alam mong ibang gear ang gamit ko pag ahon. Pero
Bago ko magawa yon, isang knockout punch sa kanyang panga, bago kanyang leeg ay guillotine, at ngayong rough yung nasa sahig, bigyan natin ng magandang finishing. Pero may kailangan pa ako na gawin. Sa mga witness, silencer ang gagamiting panahimik sa nakasaksi ng aking sins. At itong diamante yung tinuturing ay maging parte na lang ng korona ng Prince. I'm the illest ever since na inilaban sa kumaladkad doon ng baras papuntang flip top, edi malahib abi pala to. Kaso nga lang tol, may nasilip ako na anong baras, baka baras kasi sila lang naman yung nag-aangat sa'yo. Oo, tinalo mo si Charisma. Para sa akin, magandang start yon ng iyong karir. Pero kung talagang nakalusot ka dun sa Charisma, bakit dito ka pa nag-a-appeal? Kaya sa mga tropa dyan ni Raffian, samahan nyo na to. Magdala kayo ng panabla. Huwag kayong masyadong pakampante sa tulad kong may low style. Kasi kamatayan pa rin ang magiging hatol even though you got your homicide, bitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points kay Prince Rhyme. Yung highway, yung circle, Roblox circle. Pinuntasan ko na rin yon. Kung paano niya nagpapaiyak, parang ginamit niya si Batang doon. Kanya hindi pinag 1 minutes si Raffian. Tas yung ibang gear ang gamit ko pag ahon. Finishing, Raff, Diamante, yung magiging sa corona ng Prince. Parang ganun eh. Tas sila nag-aangat sa'yo. So, yun. Tingnan natin yung round 2 ni Raff. 13-8. Tingnan natin round 3. Dali. Let's go. Di daw ako galing sa kalye. Yung angulo hindi good. Gangster na gangster tong galing sa street foods. Tapos, yung mga tropa ko daw na mataba, dinadamay pa. Nangiinsulto ka ba? Sobrang taba mo, gago. Kala ko kagrupo kita. Pangalan niya, Prince Rhyme. Ganyang itsura, Prince. Yung kakapalan ng mukha, di kaya. Prince, nung hinalikan mo daw yung Little Mermaid, naging tilapia. Prinsipe, ba't ang pangit ng mukha? Wala pang albularyong may alam ng Luna sa ginamit na sumpa. Prinsipe, bakit ka dukha? Sana few years from now, pag tinalo ko tong anak, makalaban ko yung tatay ni Prince Rhyme. Yung hari ng tugma, anak ng hari. Hindi call out yung impressive doon para sa akin. Kung paano niya na-associate yung Prince Rhyme sa hari ng tugma, no? Kung paano niya na ganun. Yun siya eh. Kumbaga, hindi siya... call out siya, pero hindi siya ganun lang. Di ba? Kumbaga, yung layers niya, yun yung ano doon. Para sa akin, solid. Isa sa naisip ko kanina reviewin, Looney versus Tipsy. Pero, mo, ang dami nagre-request kasi nun eh. So, basta minsan na lang bubulagain ko kayo. Yan ang re-reviewin ko. Lakas ha? Ikaw yung anak ni Looney nung pinutukan niya si Plasma, anak ni Looney. Tangina Plasma, oh. Tangina Plasma, oh. Sorry, Plasma, puntosan ko yun. Garote, pare, sa lahat ng nanonood nito ngayon, nakikinig nito ngayon, pakinggan nyo yung bagong project ni Plaz, kasama si Moki, tsaka si Crispy Fetus. Garote, pare. Sa second episode ng second ba? O basta sa isa sa mga episodes ng Batas FM, pinatugtog ko rin. Yeah. Anak ni Looney sa multi, masyado pang weak. Kakainom mo yan ng Empitol, anak ni Looney, Emperor na tank build. Swerte ka sana kung di nalaman kaagad ang yung balak na kanyang maging similya pero malas.
Prince Rhyme, di ka kinikilalang kamag-anak ng pamilya pero Ramas! Tangina yan. Dahil ang ginagaya mo si Lipram. Tama ba, Prince? Na baka bobo walang utak? Notorious din yung nakapikat ni Looney, photocopy na pinotocopy pa, kaya pala ang labo ng sulat. Diba gumaganto siya kanina? Photocopy na pinotocopy, ang labo. Ganyan yung style ni Lipram na ginagaya nito, bad trip. Isa kakagaya mo sa kanya, ang inaangat mo lang silip at di ikaw ang na-uplift. Totoo, di yun lie dahil wakapi. Gusto nyo ng chismis? Sa kanilang dalawa, ang trending ay si Lipton Fire and that's the tea, Lipton. That's the tea. Ini-emphasize mo ba kasi kahit ang wax ng Bara Prince? Ganyan talaga pag di natural tong lip, parang sa retokadang bitch. Kaya Rick, sigurado ka bang tong gaya-gaya kay Undo ang pangarang sa bata? Kahit lumalabas na sa kanyang lip ram, pagdating sa battle, wala yung panama. Sabi kay Arma, sa aking pagiging flexible, kahit anong Ganyang katawan, flexible. Nananaginip ka ata, kapatid matulog. Sige nga, kung tunay kang flexible, habang nakatayo, abutin mo yung sahig nang di nagbebend yung tuhod. Sige nga, noon kaya na yan, pero kanyang katawan wasn't the same as it used to be. Sobrang katakawan ay kasalanan, maididikit niya lang ang kanyang noo sa tuhod pag ang kanyang forehead gluttony. Sobrang katakawan, kasalanan, gluttony. Huwag ka muna mamatay, malapit na ending, Prince. Siya daw yung flexible, ba't parang ako yung may mind-bending skills? Katangahan ang dahilan kung ba't sa kahirapan di ka na nakaalis. Mga agrupo mo payaman at di mo na sila ma-reach. Pistolero Jonas, artista na. Pero di daw siya nangangamba, you wanna know why? Kasi lumalabas din siya sa TV, yung malaking tengang elepante ng Disney, siya si Dumbo, ng Showtime. Si M-Site, may liga na. Magtayo ka ng sayo, baka yun ang calling mo bayaw. Yung calling mo bayaw, yung liga mo, pangalanan mong Busugan, hosted by Bonjing Kalabaw. Si Shernan, may liga rin. Magtayo ka na mamen, patunayan mo kayo ang rival. Kung yung kay Shernan, pulo. Yung sayo, Babuyan Island. Yung... Tangina. O kaya gusto mo easy money? Total, ginagaya mo naman si Lipram at parehas kayong layman, hindot. Easy money, tumanggap ka ng battle at ng down payment, tas huwag kang sumipot. Pero di daw niya gagayahin diskarte ng mga bayaw niya para yumaman. Masyado pang proud. Gago, di ka na yayaman kahit ma-convert sa peso lahat ng yung pounds. Shut fucking mouth! Di ka yayaman sa rap battle, tanga ka! Rick, pagtapos ko sa baboy, sa nabulsa ko mataba. 8 taon. ka na daw dito, sa'yo wala siyang napala, mga kasabayan niya. Lipram, Jonas, Pistolero, Mot, lahat ng nabanggit pang main event. Ngayon, nasan ka na nga ba, poser? Ito, nasa Aon 14, kalaban rookie, nandun sa baba ng poster. Sa kasikatan ng yung mga kasabayan, sige magbilad pa. Itong veteranong katawan zero, walang bilang, di ka na kailangan iho, napakadaming pasikat na. At wala akong pake kung gaano ka kalaki, iba ang timbangan dito para masabing mabigat ka. Pabigat ka, 8 taong ka na sa liga, sulatan di umiba. Unang taong ko palang kinatatakutan na nila. 8 taong ka nang tinatapat sa baguhan, di ba? Sayang ang 8 taon kung sa aking unang taon ay naabutan pa kita. Ang itong ba? Ang itong ba? Itong veteranong walang bilang ay matagal ko nang iniintay. Kilala ka na sana kung di hiningal sa kalagitnaan ng iyong karera. Ibig sabihin ay mamamatay ka na dyan at matatandaan bilang kasabayan ng mga sikat. Pero di nakarating ng finish line at ang dahilan. Si Rafian, pinadala ng baras bilang ako ang kanilang alas at sa prinsipe nagbaon sa hukay. Rick, kung overtime na naman, pasensya na. Sabi ko naman sa'yo, susunod lang ako sa oras pag sinali mo kung isa buhay. Pinadala ng baras! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Rafian, Tilapia, Little Mermaid.
Yung sa Hari ng Tugma, ang galing talaga na naisip niyang pwedeng gamiting angle ang Prince Rhyme sa Hari ng Tugma, no. Tapos yung pinutukan niya si Plasma. Pamilya pero Ramas, hindi ka tanggap, hindi ka kinikilala. Parang ganyan. Tapos yung sa lip, makalimutan ko kung paano sa lip, pero ito Kadam Beach. Tapos abutin mo yung noo sa tuhod, gano'n. Babuyan Islands. Tapos yung lahat ng yung pounds, kahit maging peso, lahat ng yung pounds, bulsa ko mataba, tsaka yung sana bulsa ko mataba, tsaka yung naabutan pa kita. 10 points sa round 3 ni Raffian. So ngayon patan natin ang round 3 ni Prince Rhyme. Para naisip ko pwede rin na kahit hindi ko na bilangin no? Basta sabihin ko lang yung mga nagustuhan ko linya. Kumbaga hindi na rin judging, sabihin ko lang, yun yung mga nagustuhan ko. Good idea, pero sige. Yo! Tinuturuan pa akong dumiskarte na ito. Mahirap daw ako. Oh, shoot! Kayaan mo mamaya. Sasagasaan kita ng kotse ko pag nakikita kitang nagko-commute. Tangina mo. Saka puro Prince. Mula round 1 to 3. Ano ba naman yan? Dapat ginawa mo na lang Prince para magmarka naman. Sabi niya kay Zaki, patay sa akin tong si Baby Jack at ang gagamitin kong flamethrower ay pacifier. Kawawa naman yung baby. Talagang sinabi niya pa yon ng proud na proud. O sige, try nating patayin yung apoy sa pacifier. Eto host, what are you talking about? Sinundan niya pa yon ng linyang, malalaglag lang tong bata kasi sablay ang dilib-iri. Dilib-iri. Alam mo, pag napanood to ng mga Bisaya, baka barilin ka na lang sa hood. Sabay sasabihin sa'yo, Raffian, dili, very good. Pero baka may iba pang ibig sabihin nyo na hindi natin nasisi. Try natin balik na rin yung dilib, iri. Tang-inang utak to, very dili. Pero sabi niya kay Manda, papatayin ko tong mayayabang, oo, maya-mayabang. Maya-mayabang? Wordplay unico! Talagang lahat ng tropeyo hahakutin. Alam mo, nung narinig ko yung maya-mayabang, parang gusto kitang hambulusin. Pero seryoso, sinabihan niya si Harlem na siya daw ay taga Rizal, kaya galit siya sa malansang isda. And it means, ayaw mo sa English. Pero may mga linya kang flamethrower, homo sapien, at kung ano-ano pa kung tunay kayong nakikinig. Ironic lang na kung sino pa yung galit sa malansang isda, sila pa tong mga nahuhuli sa pacifier. Pero alam kong hindi ka magpipigil. Lalo't may bisita tayo galing Canada, kaya para sa kanya, solid yung pagkakataon. Oo, alam kong magbibitaw to ng mga English terms para magpa-impresyaron. Kaso nga lang, Chong, kahit pa ikaw ay mag-i-English, baliwala, lahat ng yan ay meaningless. Bukod sa nandito lang daw siya para kay Smug, gusto lang din daw niyang sumali ng 3GS. So, Sharon, the kid from the can of Alaska, I just want you to know that I'm the bear from Bear Brand. Just converted into medium size. But if you really want to join 3GS, your penis needs to be circumstances. Basta bawal supot. At ikaw? Basta bawal supot. Basta bawal supot. At ikaw? At may kanta to na ang title, Patsulya. Tas nakalaban niya si Vitrum na aking tinapaktapakan. Pero kung bakit mo siya natalo, agad ko ring naunawaan, ala Patsulya nga kasi kaya lang manalo kapag injured ang kalaban. Samantalang nung laban namin, nakatodo siya nun. Sadyang napilayan lang sa tinde na naging bakbakan. Kaya nga di na ako nagtaka kung bakit siya nadapa nung may rough na nadaanan. Yan ang pinagkaiba natin. Kasi ako, kayang mag-switch from Joker to God mode. Depende sa kanyang binibigay. Kahit topic from
NBA to Dota, total may gamer na naghihintay. At ngayong harapan na sa lane, siya'y level gap at baka magsisibay pagkat lamang to sa experience at di mo yan madedenay. Usapang experience, siya'y naghirap daw agad porket 8 years on the rough. Naghahangad pang umangat, sablay naman sa off the top. Palpak sa on the spot, buti nga tinanggal niya yan, Brad. Kasi kung ang tryouts pa rin ay freestyle, malamang nakalutang ka pa rin sa flood. Samantalang ako, pinagpahinga, taimtim na nagmased kung paano kukunin yung sakin. Kaya nung bumalik, biglang angat, animoy drill na nanggaling sa ilalim. Nagpasulat daw kay M-Site, pistol, ba't di pa daw ako umamin? Pues putang ina nyo, wala akong binayarang royalty. Lahat ng yan, sa Prince lang nanggaling. Bigyan ko ng 4 points si Prince Rhymes round 3, no? Yung Sharon, 3GS, tsaka nakalutang sa flood, at yung sa Prince lang nanggaling. So, okay na battle. Solid. Shoutout kay Prince, tsaka kay Rafian. Spatan nyo rin YouTube channels nila. At kung fan kayo ni Rafian and or Prince Rhyme at first time nyo dito, salamat at sinilip nyo rin ang channel ko. So yun, parang all 3 rounds nakuha ni Rafian sa scorecard ko. Pero respect pa rin, respect kay Prince Rhyme. Round 14, Prince Rhyme vs. Rafian. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado. 3-2. Mag-iayos tayo lahat para kay Rafian. Yun, Rafian. Shoutouts nga pala. Ano siya eh, siguro, mas rapper in terms of rapping talaga si Prince Rhyme. Si Rafian mas punchliner, no? So dun din talaga dumarating yung ano eh. Parang ang hirap din talaga timbangin, di ba? Magkaiba sila ng nire-represent. Yun. As much as siguro, as much as nagiging objective ako sa judging, lumalabas pa rin yung preference kasi parang mas kinonsider ko yung bigat ng punches ni Rafian over sa overall rapping ni Prince Rhyme eh. Parang ganun eh. So, kanya lagi ko sinasabi, pwedeng enjoyin lang natin yung battle talaga, no? Yun. Kanya ka rin napapaisip ako kanina, parang dapat bang bilangin pa yung mga ano, pwede namang ipaabot ko lang lagi yung mga nagustuhan ko, di ba? So, tingnan natin. Pero tingnan natin sabihin din ng judges. Sa mga kasama ko. Parang pwede rin talaga na kay Prince Rhyme yun. Yung battle. Depende na lang. Although may konting segundo lang naman. Di halos naka-apekto sa kabuuan ng battle na choke si Prince Rhyme. So, yun na lang eh. Mas habol mo ba yung rapping ni Prince Rhyme over sa punchline ni Rafian o mas gusto mo ang punchline over sa rap? Kay Eric, kay Marvin, kay Ralph, kay Ice, kay Michael, sa asawa ko si Alexandra, kay Ryan Ramos, pinakamagaling na lalaki sa Wild Dogs, sa Insane Barrel, sa inyo lahat. Salamat, Rafi. Daridel Candelabra, first round, Prince Rhyme. Second and third round, Rafian. Prince Rhyme versus Rafian. Binoto ko si Prince Rhyme. 1 at 2. Mas siya, mas maraming nasabi, mas malawak. Saka nabutas niya si Rafian doon. Medyo nawala lang, nagkaroon ng konting slip up lang sa third, kaya nakuha ni Rafian yung third. Pero si Rafian, siya, overtime, tapos onti lang yung tumatama. Binoto ko si Prince Rhyme. Congrats, Rafian. Yun, GL, binuto ko Prince Rhyme. Mahirap siyang i-judge per round or mahirap siya, pero round 1
may mga nitpicks sila para sa akin. Para sa akin yung kay Prince Rhyme, yung round 1 niya na overline marking na binalik niya rin sa round 3. Pero intentional yung round 1 niya. Yung round 2 naman ni Raffian na fat jokes. Kinall out ako niyan eh. Na binalik din niya sa round 3. So, unclear sa akin yung 1 and 2. Pinagbasihan ko siguro yung sa 3. Mas effective sa akin yung kay Prince Rhyme. Tsaka siguro sa overtime din sa 1-2. Pero sa 3 ko, pinagbasehan, Prince Rhyme. Mas solid all throughout. Tsaka solid din yung ender. Yan, Prince. Ayun, Balita ako, kinall out din ako niyan eh. binoto ko si... Hindi, round 1 muna. Sa round 1, medyo nangangapa pa ako sa kung sino, kung si Raffian ba o si Prince Rhyme. Pwede kong ibigay kay Prince Rhyme kasi siya yung huling bumanat. Pero malakas din yung ano niya. So, sabi ko, tingnan ko muna, kapayin ko muna kung saan yung mas ano talaga. Tapos sa round 2, parang medyo lumaylay si Bayaw. Pero malakas yung sulat niya, pero nagtataka ako bakit hindi epektibo. So, parang binigay ko yung kay Raffian yung 2. Tapos sa round 3, ayun, ganun pa rin. Si Raffian consistent lang sa kung ano yung ginawa niya mula round 1. Tapos si Prince Rhyme, alam ko malakas yung bit-bit niya eh. Pero yun, sobrang tataka bakit parang hindi epektibo. Kaya ayun, pero malakas pa rin si Prince Rhyme. Yun, props kay Bayaw. Ang binoto ko si Raffian. Yung charisma, binoto ko si Raffian. Bali sa round 1, medyo nangangapa pa ako. Di ko pa alam kung sino yung medyo pipiliin ko. Kaya parang inantay ko muna dumating yung round 2. Pagdating sa round 2, talagang dikdikan pa rin sila. Balita ko, ito si Moki, yung producer namin sa Ilustrado, itong favorite rapper niya, favorite battle MC niya, si Charisma. Pareho silang bumibitaw na malakas, pero binigay ko yun ng gahibla kay Raffian. Pagdating sa round 3, binigay ko rin kay Raffian. Factor na rin yung medyo nawala si Prince, tapos yung iba niyang mga punchline hindi na lumalanding. Kasi yung kay Raffian, tuloy-tuloy pa rin. At yung binoto ko si Raffian. So, Mani Charisma, guys, bukas meron, order na kayo. Yeah. Yeah. Congrats sa parehas. Para sa akin kasi medyo nakulangan lang ako sa performance ko. Siguro dahil naninibago ako, parang yung echo kasi pumaano sa tenga ko. So parang di ko naririnig yung crowd reaction. So nangyari parang ginawa ko siyang tuloy-tuloy imbis na may mga tamang posing. Yun, tapos parang, pero solid naman ang kinalabasan, naging bakbaka naman kahit papaano. Bago ko magawa yun, isang knockout punch sa kanyang panga, bago kanyang leeg ay guillotine, at ngayong rough yung nasa sahig, bigyan natin ng magandang finishing. Pero may kailangan pa ako na gawin. Sa mga witness, silencer ang gagamitin panahimik sa nakasaksi ng aking sins. At itong jamatin yung tinuturing ay maging parte na lang ng corona ng Prince. I'm the illest ever since na inilaban sa kumaladkad doon ng baras papuntang flip-top, edi malahib abi pala to. Kaso nga lang tol, may nasilip ako na anong baras, baka baras, kasi sila lang naman yung nag-aangat sa'yo. Yun, maganda naman pares yung mga napili naming angulo sa isa't isa. Pero para sa akin, ang tumatak is yung parang sinabi ko sa mukha niya na ang tagal mo na dito tapos naabutan pa kita. Parang yung ganun lang, ayun yung natandaan ko. Pero mas natandaan ko na parang ang wak ko kanina, pero babawi tayo, men. Sigurado yan. At wala akong pake kung gaano ka kalaki, iba ang timbangan dito para masabing mabigat ka. Pabigat ka! 8 taong ka na sa liga! Sulatan di umiba! Unang taong ko palang kinatatakutan na nila! 8 taong ka nang tinatapat sa baguhan, di ba? Sayang ang 8 taon kung sa aking unang taon ay naabutan pa kita! Ang itong ba! Sa ngayon, next year maglalabas ako ng mga pailan-ilang na mga kanta. Lalo na may binubuong studio sa bahay namin. So yun, sana magtuloy-tuloy. Siyempre, yun yung pagpo-focusan ko muna siguro next year. Pero pag may battle ulit na inalok si boss, siyempre ulit, lagari ulit tayo dyan sa battle. Yun, abangan nyo sa by next year, plano kong maglabas ng mixtape. Sinabi ko na yun noong unang battle ko pa lang dito. Pero
by next year sisiguraduhin ko na malalabas na yan. Tsaka maglalabas din ako ng merch, kaya abangan nyo din yan. Wag sana kayong magsawang sumuporta, subscribe kayo sa YouTube channel ko, Raffian. Yun lang. Yun, maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta, sa mga mga may ayaw sa akin. Okay lang, goods Mga lang yun. putang ina nyo! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ginagawa natin, syempre. Yun, maraming salamat sa inyo, men. Kayo yung dahilan kung bakit nandito pa rin ako. Kahit medyo layla yung performance pero hindi pa rin kayo nagsasawa makinig. Huwag kayong magsawa makinig dahil sa susunod sigurado mas gagalingan ko pa. Kaya huwag kayong mananawa. Salamat. Yeah. Solid na battle. Ewan ko, ba't di ko napanood yun? Siguro, yun yung panahon na busy na sa pag-alis, no? Salamat sa lahat ng nanood, nakitrip dito. Sana hindi kayo nainip. Hindi ako nainip. Yeah, so yun lang. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe sa Batasismo dito sa YouTube. At sa lahat na nagko-comments, na-appreciate ko yun. Salamat sa mga pinapaabot yung solid na mensahe. Masaya ako na sa totoo, masaya ako na itong channel yung kumbaga may kumbaga responsable tsaka may respeto ang mga nagko-comment. Nakakatuwa na gano'n, no? So kumbaga hindi ululan tong page. Kumbaga yun. Kasi 'di ba, parang wala. Hindi ko naman trip may pag-ululan sa inyo, di ba? Yun. So thank you sa inyo. Yun lang, kita-kits soon. Peace.